I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. Okay, so guys, this is 2025. This is our first episode. My name's AJ Rivera. Samahan niyo po ako para pag-usapan natin ng ins and outs of the local motoring industry and anything under the sun. So guys, welcome to The Open Road. So ngayon mainit na mainit po ang topic na pops and bangs. Marami po tayo nakita over the internet, lalo po nung bagong taon, marami pong nasunog na sasakyan, marami pong nag-ingay using the exhaust of their vehicles, meron pong mga umaapoy na tambucho, napakaingay, pumuputok, sumasabog. Ano po ba talaga ito? So let's first define what pops and bangs is. Basically, pops and bangs is a deliberate engine sound effect, often created through a software modification on a car's engine control unit or ECU that produces a series of popping and banging noises from the exhaust system, typically heard during deceleration or gear changes, giving the car a more aggressive and sporty sound. It is achieved by injecting a small amount of unburnt fuel into the exhaust system, which then ignites, causing the popping noises. So ano po ba ito? Paano gumagana? This works by manipulating the fuel injection timing and spark plugs. The engine can intentionally leave a small amount of unburnt fuel in the exhaust manifold, which then ignites when fresh air mixes with it upon throttle release, creating a popping sound. So, sabi nga po, ito ay napakaingay na sound effect. Ginagawa to sa software. So, sa computer po siya ginagawa. So, nakasaksak po ito sa ECU. Bale, ang nangyayari po dito, nagbibigay po or naglalagay ng konting unburnt fuel dun po sa exhaust system. So, meron pong delay sa timing ng ating sasakyan, kaya po may lumulusot na unburnt fuel sa exhaust natin. Ngayon po, pag ito ay nagkaroon ng combustion, dun po tayo nakakuha ng popping sound. So, gumagana naman po siya, syempre, dahil nga merong manipulation sa fuel injection timing at saka sa spark plugs. So, nagiiwan po tayo again ng small amount ng unburnt fuel dun sa exhaust manifold. Kaya po siya naggaganon. Ngayon, paano to ginagawa? So, this is usually done through a custom ECU tune, where the tuner adjusts specific parameters to achieve the desired pop and bang effect. So, tinotono pa ito over the computer. Ang computer po sinasaksak sa isang aftermarket ECU. And then from there, doon po natin minomodify yan kung paano po tayo naglalagay ng gasolina doon sa exhaust system natin. Sa performance naman po, while it can be a sporty sound, but it generally has no significant performance benefit and can even be detrimental to the engine in extreme cases. So, performance-wise po, wala pong maitutulong ang pops and bangs sa ating mga makina. Tunog lang po siya. Pampapogi, kumbaga. So, ngayon po, ano po ba magiging epekto nito? Ano po yung downside? So, of course, it increases emissions. Extra unburned fuel can lead to higher emission level, syempre. Kasi nga po, nagkakaroon tayo ng backfiring kung tutuusin yan po yan eh. So, unburned fuel, nagkakaroon ng combustion. So, pagka nag-ignite po, tumutunog. So, emission po siya. Also, exhaust system damage. Bakit po? Because excessive popping and banging can stress the exhaust components, potentially leading to damage over time. So, yung mga piyesa po natin sa exhaust system natin, pag nasobrahan po tayo sa pops and bangs, syempre, pwede po masira ito. Bibigay at bibigay po siya. Ngayon, ano po ba sa palagay natin? Bakit ang nangyayari recently, nung New Year, marami pong nasunog ng kotse because of pops and bangs. So, marami pong factors. Una po, yung paggawa ba nila or pag-execute nila is safe po ba yung lugar? Pangalawa, sakto lang ba or enough po ba talaga yung ginawa nila? I mean, tama ba
na ganun ang pag-utilize nila ng pops and bangs? Or nasobrahan ba sa kabobomba itong mga kaibigan at kababayan natin? Or baka naman mali rin po ang tuning nila, napasobra naman sa kaka-pops and bangs. So sabi nga nila, hindi ba, ang nangyayari dito, pwedeng humina over time ang components ng ating sasakyan. Exhaust natin pwede, it increases emissions as well, at wala po na itutulong ito sa performance ng ating sasakyan. But remember, guys, once we do pops and bangs, syempre meron tayong ignition na nangyayari sa exhaust system na. So yun po yung umaapoy. So possibly, meron pong fumes na sumisigaw kaya lumaki po yung apoy. At the same time, ayun nga po, yung environment na pinaggawan natin ng pops and bangs, malinis po ba? Safe? Or baka naman may gasolina rin or anything na flammable, kaya na-trigger na umupoy lalo. Or nasobrahan talaga, hinangin, dumikit sa kaha, so umapoy na po siya hanggang hindi na na-control. Marami pong pwedeng mangyari. But basically, pops and bangs doesn't help pagdating po sa sasakyan natin. Forma lang siya, walang tulong, papogi lang po and aksaya ng gasolina. So kayo guys, ano po ba sa palagay ninyo? Kasi syempre, when we do racing, when we do performance, maganda pa rin yung merong aggressive sound. Mas feel po natin as drivers and of course, we entertain yung audience natin doon sa racetrack. Pero ayun nga po, wala pong naitutulong ito sa pagtulin or sa pagpapabilis ng ating sasakyan. What's happening is, lumalala pa nga po yung sitwasyon ng makina, hindi natin naaalagaan. Mas nagiging prone siya, bumigay over time. Hindi lang po sa makina, exhaust component, syempre marami pong factors na kailangan i-consider pagdating po sa ganyan. Ngayon po, napakadami ng nagpa-pops and bangs. Usually po, yung mga naka-force induction. Yan po ang pinakamadalas na nagpa-pops and bangs, yung mga naka-turbo po. Modified po ang mga sasakyan nila, nagpa-turbo sila. Bibihira naman po dito yung ang makina ay naka-turbo na talaga, lalo na po ang gasoline powered cars dito sa atin. Pangalawa, madalas po na mag-pops and bangs yung mga naka-Honda. Pinakamadali po ito, no? Madaling i-modify. Parts are readily available. Napakadali po maghanap for as long as you have the budget. Meron po. Pero sa tingin po ba natin, tama yan? Because number one, kailangan i-consider natin ang tinatawag na noise pollution. Pwede po tayo mareklamo sa pagpa-pops and bangs. Pangalawa po, pwede pong mapagkamalan pa ng iba or makatakot sa iba kasi sometimes, pagka masyado pong malakas ang pops and bangs natin, akala po ng iba ay gunfire. Huwag po natin silang tawanan or sabihan because they don't know what's happening. Talaga naman pong karamihan ng mga kababayan natin, hindi po alam kung ano ang pops and bangs. Kaya sana po tayo na mga enthusiast sa sasakyan, car enthusiast, bike enthusiast, or basically motoring enthusiast, or nakakaintindi kung ano po ang pops and bangs, ilugar po natin kung saan natin gagawin to. Kasi napapansin po natin, for the past couple of years na nagiging kilala po ulit ang tambay, ang car meets, basically, ang events, even sa car shows, yung mga outdoor events, for that matter, ang dami po nagpa-pops and bangs, tatambay ka lang, magre-rev ka pa, pag-iingay ka pa, mag-aaksaya kang gasolina mo, pagka dumadaan, lalo na pag maraming nakaserap na auto, kailangan ba nating magpapansin para mag-pops and bangs? Yes, I know, ito po ay expression natin ng ating sarili or appreciation ng ating sasakyan. Pero in reality, tama po bang ginagawa natin to? Pangalawa, are we doing it at the right place and at the right time? Baka naman po dumadaan lang kayo sa isang normal o ordinaryong kalye at 10 in the evening or so, mga ganyang oras, between 10 a.m. to 4 a.m., 10 p.m. to 4 a.m., tama po bang magpa-pops and bangs tayo ng ganun-ganun lang sa isang ordinaryong lugar? So please guys, dapat po i-consider natin saan po natin ito gagawin. Pangalawa, yung sa environment natin, meron po bang pwedeng madamay? It doesn't mean na may maingayan lang. Kailangan din po i-consider natin kung may flammable ba
or light materials na malapit na pwedeng tamaan once na nag-pops and bangs tayo. Baka po kasi makatrigger pa yon ng umapoy lalo. Pangatlo, kailangan po i-consult po natin sa mga tuners natin kung hanggang saan lang po ang limitasyon ng ating mga makina para hindi naman po madamay or masira ang mga engines natin. And of course, consider na rin po natin yung mararamdaman ng iba. Put it this way, kung sila po ay nagpapahinga or kayo ang nagpapahinga at nakarinig kayo ng pops and bangs, ano po ba mararamdaman ninyo? Kahit ano pong hilig ninyo sa auto, may istorbo po kayo. So please do consider ang emosyon po or reaksyon ng ating mga kababayan. Mas marami pong hindi marunong or hindi po ganun ang kalawak ang naiintindihan about cars or vehicles or engines for that matter. So, please po, intindihin po natin ang mas nakararami. Other than that, it's up to you if you have the budget para po pag bumigay yung makina ninyo, well, you can always replace it or have it fixed. By all means, go. Pero please, ilugar po natin. There is a proper place and time para po sa pops and bangs. At saka, syempre, ayun nga po, please be mature enough to consider kung kailangan po ba natin gawin ito. If there is an exhibition that requires or requests for pops and bangs, by all means, go. Pero, meron po mga lugar, especially sa pagka may car meet, meron po isang lugar dati, welcome na welcome po ang pagka-car meet. Libre po ang venue, may bubong, maluwag ang space. Pero ano pong nangyari? Pinagbawalan na po pumunta ang mga car enthusiasts doon kasi po ang dami or merong mga matitigas ang ulo na nagpa-pops and bangs. So, nadadamay po ang iba. What happens is, nababan tayo doon sa lugar na yon. So, instead of mas maraming nakakatambay, mas safe po ang lugar, kailangan po natin humanap ng ibang pupuntahan pa dahil lang po sa tigas ng ulo na nakararami or ng iilan dyan na nagpa-pops and bangs. So, guys, please do consider others din, mga kagrupo ninyo, mga kasabayan ninyong grupo, pagka meron kayong tambay or car meet na ina-attendan, ilugar din po natin, pagka gagawin natin, consider natin tama po ba ang lugar, ang oras, ang panahon na gagawin natin. Kasi nga po, again, wala pong maitutulong sa makina ninyo ang pops and bangs. What's happening is, sinisira nyo pa actually, or tinutulungan nyo mas madaling bumigay ang makina ninyo. Dahil nga po sa manipulation ng ating ECU para po pumasok ang gasolina sa exhaust system natin na hindi naman po talaga dapat in a proper scenario. So, syempre, nagiging prone po sa damage ang ating mga vehicles. Anyway, guys, this is just my opinion about pops and bangs. It is actually pressing kasi dumadami na po ang gumagawa nito at nagpapatono para lang dito. Marami na rin pong nagsisi sa sa palaging papapops and bangs. Lalo na po ng bagong taon, ang dami pong nasunugan ng kotse dahil lang dyan. Hindi natin masabing maling tuning, but yung specific na tuning na yan na hindi naman po nakakatulong para sa mga ordinaryong sasakyan. Kaya po pag-isipan po nating maigi. Anyway, guys, this is the first episode of The Open Road for 2025. Thank you very much for always being there and supporting me. Yours truly, AJ Rivera, and I would like to thank my sponsors, JSK Custom Painted Auto Works, RMU Under Chassis Shop, King Wrench Automotive Services, Crystal Republic by Tintin C, and of course, Grace Collection PH for our bags. So again, guys, panoorin nyo po kami. Ang aking mga kasama, meron po mga madadagdag na addition sa ating pamilya. So, soon po, i-announce ko po yan. Pero sa ngayon, guys, stay safe, drive safe, eyes on the road. Mag-iingat po tayo lagi. And we'll see you again next time.